8 taon akong naging alipin ng pag-ibig, tinalikuran ng korona para sa isang lalaking ang tanging yaman ay ang aking katapatan. Pero sa isang iglap, ang aking sakripisyo ay naging basura nang makita ko ang aking asawa na kasama ang kanyang kabit habang ang anak ko ay nakahandusay at humihingi ng tulong. Itinapon nila ako na parang basahang marumi nang hindi alam na ang babaeng hinahamak nila ay ang siyang may-ari ng mundong kinatatayuan nila. Ngayong gabi, ang mapagkumbabang asawa ay pumanaw na at isisilang ang isang reynang walang awa sa paniningil. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kataksilan bago ka lamunin ng sarili mong kasakiman? Wala siyang silbi, Cassandra. Isang pirasong basahan lang si Maribel na ginamit ko para punasan ang pawis ko habang umaakyat ako sa rurok ng tagumpay. Don't worry, babe. Sa oras na makuha ko ang huling pirma para sa Jiaoxiang investment, itatapon ko na siya na parang maruming basura sa kalsada. Napatigil ang mundo ko sa likod ng makapal na kurtina ng backstage sa auditorium ng paaralan ni Nathan. Hawak ko ang isang lalagyan ng pagkaing maingat kong inihanda mula pa madaling araw. Nararamdaman ko pa ang init ng adobong paborito ni Marco na tumatagos sa plastik na sisidlan, tila nanunuot sa aking mga daliri na puno ng kalyo at maliliit na pilat mula sa 8 taon ng paglilingkod sa kanya bilang isang asawa, bilang isang alipin ng pag-ibig. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng bawat gusot sa kanyang mga mamahaling polo, ang naglinis ng bawat dumi sa kanyang sapatos, at ang nag-alaga sa kanya sa mga gabing may sakit siya habang ako ay nagtitiis sa gutom para lamang makatipid kami. Pero sa pandinig ko, ang boses ni Marco ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa aking pagkatao. Walang galit, walang sigaw, kundi isang kasuklam-suklam na kawalan ng pakialam. Ang lalagyan ng pagkain ay dulas na nahulog mula sa aking nanginginig na mga kamay. Walang ingay ng pagkabasag, ngunit ang tunog ng pagbagsak nito sa alpombra ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng aking dibdib. Kumalat ang sarsa sa sahig, gaya ng dahan-dahang pagkalat ng lason sa aking puso. Sino yan? Ang boses ni Cassandra ay puno ng pagmamataas. Humakbang siya palabas, mula sa dilim. Suot ang isang pulang damit na kasing tingkad ng kanyang kalapastanganan. Sa likod niya, nakatayo ang aking asawa, si Marco Santos, ang lalaking tinalikuran ko ang lahat para lamang suportahan ang kanyang mga pangarap. Nang magtagpo ang aming mga mata, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, ang nakita ko ay inis at pandidiri. Maribel, anong ginagawa mo rito? Look at yourself. Mukha kang katulong na naligaw sa school ng anak natin. Nakakahiya ka. Mommy! Isang maliit na tinig ang bumasag sa tensyon. Si Nathan, ang 7 taong gulang naming anak, ay tumakbo palapit sa akin mula sa dressing room. Bit-bit niya ang kanyang maliit na espada para sa play. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba nang makita ang aking mga luha. Mommy, bakit ka umiiyak? Daddy, bakit mo inaaway si Mommy? Bago ko pa mahawakan si Nathan, humarang si Cassandra. Tabi ka nga, bata. Huwag kang makialam dito. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Cassandra si Nathan upang hulaan ang daraanan niya. Ang aking anak ay nawalan ng balanse at bumagsak. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matulis na kanto ng isang kahoy na props. Naririnig ko ang mahinang daing ng sakit ni Nathan. Nakita ko ang pamumula ng kanyang balat at ang dahan-dahang paglabas ng dugo mula sa sugat. Ngunit ang mas masakit, ang mas nakakadurog ng kaluluwa, ay nang makita ko si Marco na lumapit kay Cassandra upang alalayan ito dahil tila nabigla ang kanyang kabit sa nangyari. Hindi niya man lang tiningnan ang kanyang anak na nakahandusay sa sahig. Marco, ang anak mo. Nasasaktan si Nathan. Ang tanging lumabas sa aking nanunuyot na lalamunan
Tiningnan lamang ako ni Marco ng may malamig na mga mata. Huwag kang mag-eskandalo rito, Maribel. Nadapa lang ang bata. Huwag mong gawing drama ang lahat. Dalhin mo na siya pauwi. At pagkatapos nito, mag-usap tayo. Ihanda mo na ang mga gamit mo. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay ko. Tinalikuran nila kaming mag-ina. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa aking libingangan. Lumapit ako kay Nathan. Dahan-dahan kong kinuha ang panyo sa aking bulsa upang takpan ang kanyang sugat. Ramdam ko ang panginginig ng maliit niyang katawan habang nakasubsob siya sa aking balikat. Tumingala ako sa kisame ng auditorium. Pinipigilan ang huling patak ng luhang para sa kanila. Sa loob ng 8 taon, naging anino ako. Naging martir ako sa ilalim ng init ng araw at bagsak ng ulan para lang maging matatag ang pundasyon ng kanyang buhay. Pero ngayon, sa gitna ng hapdi ng sugat ng aking anak at sa lamig ng pagtataksil ng aking asawa, may isang bagay na nag-iba. Ang Maribel na marupok ay tila dahan-dahang naglalaho, kasabay ng bawat patak ng dugo ni Nathan sa aking palad. Ang pusong dating puno ng pag-ibig ay tila naging isang matigas na batong hiyas, maningning ngunit napakalamig. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng aking langit ay siya pang nagtulak sa akin sa impyerno? Hinalikan ko ang noo ni Nathan at bumulong sa kanyang tenga nang may boses na hindi ko na makilala bilang akin. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na tayo muling luluhod sa harap nila. Mula sa araw na ito, tayo naman ang titingalain nila. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking luma at kupas na pantalon. Pinindot ko ang isang numerong 8 taon ko nang hindi tinatawagan. Attorney Valdez, it's Maribel Jao. Tapos na ang pagpapanggap ko. Ipadala mo ang lahat ng sasakyan ng pamilya sa harap ng paaralan ni Nathan. Ngayon din. At sabihan mo ang board of directors, ang tunay na may-ari ng Jiaosheng ay magbabalik na sa kanyang trono. Tumayo ako ng tuwid. Hawak ang kamay ng aking anak. Hindi ko na tiningnan ang natapong pagkain sa sahig. Wala na akong pakialam sa nakaraan. Ang nakikita ko na lang ay ang malawak na daan patungo sa isang kinabukasan kung saan wala nang makakasakit sa amin. Ganito na lang ba? Ang 8 taon ng aking buhay ay nauwi lang sa isang pirasong basahan? Hindi. Sapagkat ang basahang tinapon ni Marcos Santos ay ang siyang telang magiging mitya ng pagkasunog ng kanyang buong imperyo. Lumabas ako ng paaralan habang mahigpit na hawak ang kamay ni Nathan. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila pagpunit sa isang pahina ng aking buhay na puno ng luha. Hindi ko na inalintana ang mga mapanuring mata ng ibang mga magulang na nakakakita sa aking kupas na t-shirt at ang dumi ng sarsa ng ulam sa aking palda. Sa kanilang paningin, isa lamang akong kawawang babae na kinalimutan ng panahon, ngunit sa loob ko, may isang higanting nagigising mula sa mahabang pagkakahimlay. Huminto ang isang hanay niyang mga itim na sasakyan sa tapat namin. Ang kintab ng kanilang mga pintura ay tila sumasalamin sa dilim ng aking galit. Bumukas ang pinto ng pinakamalaking sasakyan at lumabas ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit napakatikas sa kanyang suot na tuxedo, si Attorney Valdez. Yumukod siya ng malalim sa harap ko, isang paggalang na 8 taon kong hindi naranasan mula sa kahit kanino. Senyorita Maribel, handa na po ang lahat. Hinihintay na kayo sa mansyon. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila isang gamot sa aking sugatang puso. Sumakay kami ni Nathan sa loob ng sasakyan. Ang bango ng mamahaling balat ng upuan at ang lamig ng aircon ay tila isang estrangherong yumayakap sa akin. Tiningnan ko ang aking anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa aking tabi. Pagod mula sa takot at sakit, hinaplos ko ang kanyang buhok habang ang aking isip ay dinala ng hangin
pabalik sa nakaraan, sa gabing pumanaw ang aking ama. Tila bumalik ang aking gunita sa huling sandali ni Papa sa ospital. Hawak niya ang aking kamay habang pilit na humihinga. Maribel, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi tungkol sa katapatan. Kung pipiliin mong mamuhay ng payak kasama ang lalaking mahal mo, gawin mo. Ngunit tandaan mo, ang hiyas ng pamilya Giaw ay hindi dapat basta-basta ibinibigay sa hindi karapat-dapat. 8 taon, anak. 8 taon kang mamumuhay nang walang tulong mula sa akin. Kung sa huling araw ay mananatili siyang tapat sa iyo sa kabila ng iyong kahirapan, ibigay mo sa kanya ang buong kumpanya. Ngunit kung hindi, kunin mo ang lahat ng sayo at higit pa. Iyon ang tanikalang itinali ko sa aking sarili. Isang pagsubok na akala ko ay mapagtatagumpayan naming dalawa ni Marco. Akala ko ang pagmamahal ko ay sapat na upang punan ang kakulangan ng pera. Handa akong maging martir, handa akong maging katulong sa sarili kong pamamahay dahil naniniwala ako sa pangako naming dalawa. Ngunit ang 8 taon na dapat sana ay magpapatatag sa amin ay siya palang nagbunyag sa kabulukan ng kanyang kaluluwa. Nabalik lamang ang aking diwa nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malawak na pintuang bakal, ang Jiao Ancestral Mansion. Ang lugar kung saan ako lumaki bilang isang prinsesa bago ko piniling maging alipin ng isang santos. Pagbaba ko ng sasakyan, ang amoy ng mga bulaklak ng jasmine sa paligid ay tila sumalubong sa akin. Bumubulong na ligtas na ako. Dinala ako ng aking mga paa sa loob ng aking dating silid. Walang nagbago. Ang lahat ay naroon pa rin, naghihintay sa aking pagbabalik. Pumasok ako sa banyo at hinayaang dumaloy ang mainit na tubig sa aking katawan. Kasabay ng pag-agos ng tubig ang paghugas sa bawat bakas ng paghihirap, ang bawat amoy ng kusina, at ang bawat hapdi ng mga salitang ibinato sa akin ni Marco. Nang lumabas ako, isang itim na power suit na gawa sa pinakamahal na sutla ang naghihintay sa aking kama. Isinuot ko ito nang may dahan-dahan. Ang bawat butones na aking isinasara ay tila pagpapatibay sa aking pananggalang laban sa mundo. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang babaeng may eye bags at magulong buhok. Ang nakaharap sa akin ngayon ay isang babaeng may matalim na tingin, mapulang labi, at tindig na tila kayang pabagsakin ang anumang pader. Kinuha ko ang aking singsing na may malaking asul na brilyante, ang simbolo ng aking pagiging tagapagmana ng Jiao Sheng Conglomerate. Isinuot ko ito sa aking daliri, palit sa simpleng gintong singsing na ibinigay ni Marco na ngayon ay itinapon ko na sa basurahan. Attorney Valdez, dalhin mo ako sa opisina. Ngayon din. Ang utos ko ay maikli, ngunit sapat na upang magmadali ang lahat. Pagdating namin sa dambuhalang gusali ng Jiao Sheng, ang bawat empleyadong nadadaanan namin ay napapahinto. Ang katahimikan ay tila bumabalot sa lobby habang naglalakad ako sa gitna. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Walang sino man ang nangahas na humarang. Huminto ako sa tapat ng front desk. Ang receptionist, nakilala ang lahat ng matataas na opisyal, ngunit kailanman ay hindi nakakita sa akin, ay tila napatulala. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Ang tanong kung sino ang babaeng ito na tila pag-aari ang buong gusali. Good evening, ma'am. Do you have an appointment? Ang nanginginig niyang tanong habang nakatingin sa aking mukha na puno ng awtoridad. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, si Attorney Valdez ang humakbang pasulong. Hindi niya kailangan ng appointment. Ihanda mo ang lahat. Ang may-ari ng upuang kinauupuan mo, ang gusaling kinatatayuan mo, at ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay nasa harap mo na. Dahan-dahan kong inilapag ang aking kamay sa counter. Ipinapakita ang asul na brilyante na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lobby. Ang mga security guard
na dating matitikas ay biglang nangatog ang mga tuhod at yumukod ng sabay-sabay. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pagbukas ng pinto ng elevator sa aking likuran. Lumabas doon ang isang pamilyar na boses na puno ng kayabangan. Kausap ang kanyang mga kliyente. Yes, as I told you, I am the golden boy of this conglomerate. Soon, this building will be under my name. Dahan-dahan akong lumingon upang harapin ang lalaking nanakit sa aking anak. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki. Ang kanyang hawak na dokumento ay dulas na nahulog sa sahig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel nang magtagpo ang aming mga paningin sa gitna ng mataong labi. Wala ka ng puwang sa pamamahay na ito, Maribel. Hindi namin kailangan ng isang malas na katulong na gaya mo sa pamilyang Santos. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalas na tinik na pilit ibinabaon sa aking pandinig. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang kanyang mamahaling alahas na ako naman ang bumili, gamit ang perang patago kong inilalagay sa account ni Marco. Hawak niya ang isang plastic na bag kung saan nakasilid ang iilang lumang damit ko at ang paboritong laruan ni Nathan. Sa isang iglap, marahas niyang itapon ang bag sa labas ng pinto. Ang mga damit ko ay humalik sa maruming lupa, tila sumasalamin sa kung paano nila ako itinuring sa loob ng 8 taon. Nakatayo lang ako sa harap niya, basa pa ang aking laylayan mula sa ulan sa labas. Hindi ako umiiyak. Ang bawat patak ng luha na dapat sana ay ibubuhos ko ay natuyo na sa init ng aking puot. Tiningnan ko ang paligid ng bahay na ito, ang bawat sulok na nilinis ko, ang bawat kanto na pinakintab ko sa gitna ng pagod. Heto ang pasasalamat nila, isang sipa palabas sa pinto. Bakit ka nakatitig ng ganyan? Akala mo ba ay madadaan mo ako sa awa? 8 taon kitang pinagtiisan, Maribel. 8 taon kong tiniis ang amoy ng lansa ng isda na dala mo tuwing galing ka sa palengke. Ngayong sikat na ang anak ko, hindi na namin kailangan ng isang gaya mong galing sa putikan. Muling bulyaw ng matanda, habang diring-diri na nakatingin sa aking sapatos. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kanya. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa kanyang mga mata. Marahil dahil sa kakaibang ningning ng aking paningin na dati ay laging nakayuko. Inabot ko ang kanyang kamay, ang kamay na madalas kong hagkan bilang tanda ng pagmamano at respeto. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko ito inilapit sa aking noo. Hinawakan ko ang kanyang mga daliri nang may di matatawarang diin. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga palad. Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata na puno ng mapanlinlang na katarayan. Mano po, Doña Remedios. Ang bulong ko ay tila isang malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Ito na ang huling respeto na ibibigay ko sa inyo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil tinuruan ako ng aking ama na maging marangal kahit sa harap ng mga taong walang kaluluwa. Tandaan niyo ang gabing ito, dahil ito ang huling gabi na makakatulog kayo ng mahimbing sa ilalim ng bubong na ito. Binitiwan ko ang kanyang kamay ng may pandidiri. Tumalikod ako at lumabas sa malakas na buhos ng ulan upang pulutin ang laruan ni Nathan na nakasubsob sa putik. Isa itong maliit na robot na kulang na ng isang braso, ang tanging alaala ng kabataan ng aking anak sa bahay na ito. Pinunasan ko ang dumi rito gamit ang dulo ng aking suot, isang tahimik na panunumpa na hinding-hindi ko nahahayaang may humawak muli sa amin ng may kapangahasan. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Kahit kailan. Ang huling sigaw ni Remedios bago niya marahas na isara ang pinto. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada. Ang dilim ng gabi ay tila isang kumot na bumabalot sa akin. Ngunit sa dulo ng kalsada, dahan-dahang lumitaw ang 2 maningning na ilaw. Isang mahaba at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Ang bintana ay bumaba at doon ay nakita ko si Attorney Valdez na may dalang payong. Bumaba siya at mabilis na lumapit sa akin. Tila hiyang-hiya na nakikita ang kanyang senyorita sa ganoong kalagayan. Paumanhin po, Senyorita Maribel.
Huli na po kami ng dating. Handa na po ang inyong pansamantalang tirahan sa Diamond Suite. Ang mga gamit niyo po na galing sa Italia ay naroon na rin. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Mula sa madilim na bintana, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang maliit at madilim na bahay ng pamilya Santos. Sa loob ng 8 taon, itinuring ko itong palasyo dahil sa aking pag-ibig. Pero ngayong gabi, nakikita ko na ang tunay nitong anyo. Isang kulungan ng mga mapang-aping kaluluwa. Attorney. Tawag ko habang pinagmamasdan ng asul na brilyante sa aking daliri na kumikinang sa dilim. Sino ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng bahay na yon? Tumitig sa akin si Attorney Valdez sa pamamagitan ng rearview mirror. Ang kumpanya niyo po, senyorita, ang Jiao Shengland Holdings. Binili niyo po iyon noong nakaraang taon sa ilalim ng isang dummy corporation bilang regalo sana sa kaarawan ni Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ihanda ang eviction notice. Gusto kong makita kung paano sila magmakaawa sa putik na tinapon nila sa akin kanina. Nabalik ang aking diwa sa kasalukuyan dito sa lobby ng Jiaosheng Conglomerate. Nakatayo pa rin sa harap ko si Marco. Ang kanyang mukha ay parang nakakita ng multo. Ang bawat tao sa lobby ay nakatingin sa amin. Ang katahimikan ay tila isang bumibigat na presyon na sumasakal sa kanya. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Ang tunog ng aking mamahaling takong sa marmol ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang pananatili sa tuktok. Marco, ang pagbikas ko sa kanyang pangalan ay puno ng awtoridad na kailanman ay hindi niya narinig mula sa akin. Bakit ka natitigilan? Hindi ba't sabi mo kanina ay basahan lang ako? Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang nakatayo sa dumi? At sino ang nakaupo sa trono? Lumingon ako sa aking mga security guard at itinuro ang pintuan. Palabasin ang lalaking ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakaapak muli sa kahit anong pag-aari ng pamilya Jiao. Kahit ang kalsadang nilalakaran niya sa labas, ang bulong ng paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, mas nakakabingi ang katahimikan ng isang pluma habang pinuputol nito ang huling hininga ng iyong mga pangarap. Nakalubog ako sa malambot at mamahaling upuang gawa sa itim na balat ng baka sa loob ng boardroom. Ang bango ng silid ay amoy sariwang lavender at eucalyptus, malayo sa amoy ng usok at mantika na dati ay nakadikit sa aking balat tuwing nagluluto ako ng hapunan para kay Marco. Sa harap ko, nakalatag ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng transaksyon ng Santos Architectural Firm sa loob ng nakaraang 5 taon. Tiningnan ko ang mga mukha ng mga bilyonaryong nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Lahat sila ay nakatingin sa akin nang may halo-halong takot at paghanga. Sila ang mga taong dating hindi man lang ako mapapansin kung dadaan ako sa kanilang harap na may bitbit na basket ng palengke. Pero ngayon, isang galaw ko lang ng daliri ay kaya silang palubugin o iangat. Senyorita Maribel, ang Project Horizon ni Marco Santos ay nakasalalay sa ating huling pirma para sa 500 milyong pisong pondo. Ang ulat ni Attorney Valdez habang itinuturo ang mga dokumento. Kung hindi ito maaprubahan ngayong gabi, ang kanyang kumpanya ay ididiskwalipika sa bidding at tuluyan nang magdedeklara ng pagkalugi. Isang mapait na alaala ang dumaan sa aking isipan. Naalala ko noong nagsisimula pa lang si Marco. Wala siyang pambayad sa kuryente ng kanyang maliit na opisina. Palihim kong kinuha ang huling alahas na ibinigay sa akin ng aking ina at isinangla ito upang magkaroon siya ng puhunan. Sinabi ko sa kanya na nakahanap ako ng investor na naniwala sa kanya. Umuwi siyang may dalang bulaklak, niyakap ako at sinabing, ako ang kanyang swerte. Heto ba ang swerteng itinapon niya sa putikan? Ang swerteng ipinagpalit niya sa mapanlinlang na ganda ni Cassandra? Kinuha ko ang fountain pen na gawa sa ginto. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking kamay.
tila kasing bigat ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko gagamitin ang pluma upang iligtas siya. Hindi aprobado ang malamig kong sagot. Kumuha ako ng isang malaking pulang selyo at madiing itinakip sa unang pahina ng dokumento. Ang tunog ng pagdampi ng selyo sa papel ay tila isang hatol ng bitay para sa kanyang karera. Bawiin ang lahat ng pondo. Ipasara ang credit line ng Santos Architectural Firm. At attorney, sabihan mo ang lahat ng mga supplier na sinumang makikipagtransaksyon sa kanila ay ituturing na kaaway ng pamilya Jiao. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, ngunit walang sino man ang nangahas na sumalungat. Alam nilang ang bawat salita ko ay batas. Sa gitna ng katahimikan ng boardroom, biglang nag-vibrate ang aking lumang cellphone. Sa loob ng bag, ang numerong tanging si Marco lang ang nakakaalam. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang telepono at itinapat sa aking tenga, ngunit hindi ako nagsalita. Maribel! Maribel! Sumagot ka! Ang hysterical na boses ni Marco ay pumuno sa kabilang linya. Nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang boses mula sa takot. Anong ginawa mo sa lobby kanina? At bakit biglang nag-freeze ang lahat ng accounts ng kumpanya ko? May nagkamali sa bangko. Kailangan ko ng pera, Maribel. Ang huling bayad para sa Project Horizon ay kailangan na bukas. Kung hindi, mawawala ang lahat sa akin. Sumandal ako sa aking upuan habang pinagmamasdan ang kislap ng asul na brilyante sa aking daliri. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila yumayakap sa aking katauhan, pinapatigas ang bawat emosyong natitira para sa kanya. Maribel, nakikinig ka ba? Magmakaawa ka sa mga tao sa Jiaosheng. Kilala mo sila, di ba? O baka may nakilala kang mayamang lalaki doon. Gamitin mo ang ganda mo. Gawin mo ang lahat, iligtas mo lang ang kumpanya ko. Para rin ito kay Nathan. Ang patuloy niyang pagsusumamo na ngayon ay puno na ng desperasyon. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay tila isang makinang walang hinto ang pagtibok, ngunit walang init. Marco, ang boses ko ay kasing talim ng isang scalpel. Ang taong dati mong hinihinga ng sakripisyo ay patay na. Ang babaeng ginamit mo, kinawawa at itinapon. Siya na ngayon ang humahawak sa leeg mo. Anong sinasabi mo? Maribel, huwag kang magbiro ng ganyan. Ang utal niyang sagot. Hindi ako nagbibiro, Marco. Ang perang ginagamit mo sa loob ng 8 taon, akin iyon. Ang bahay na tinutuluyan niyo, akin iyon. At ang proyektong inaasahan mong magliligtas sa'yo, tumingin ako sa pulang selyo sa dokumento. Pinatay ko na. Ngayong gabi, Marco, matulog ka ng mahimbing. Dahil bukas, pagising mo, ikaw naman ang magiging basahan sa gitna ng kalsada. Pinindot ko ang end call button bago pa siya makasagot. Ibinaba ko ang telepono sa mesa at tiningnan si Attorney Valdez. Attorney, ihanda ang susunod na hakbang. Gusto kong makita ang reaksyon ni Cassandra kapag nalaman niyang ang bilyonaryong pinangarap niyang pakasalan ay wala ng kahit 1 sentimo sa bulsa. Tumayo ako at naglakad patungo sa dambuhalang bintana ng boardroom na nakaharap sa kislap ng mga ilaw ng Maynila. Mula rito sa itaas, ang mundo ay tila napakaliit. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, may isang maliit na tinig sa loob ko na nagtatanong, bakit sa kabila ng lahat ng kapangyarihang ito, nararamdaman ko pa rin ang hapdi ng sugat ni Nathan sa aking palad. Isang mensahe ang biglang pumasok sa aking bagong telepono. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. At ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Isang litrato ni Nathan habang papasok sa paaralan. At sa background ay may isang aninong nakamasid sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa loob ng pinakasikat at pinakamahal na butik sa Makati ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng aking pagtitiis. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na chandelier
ay tila bumubulong sa akin na narito na ako sa mundong kinalakihan ko. Ngunit matagal kong tinalikuran. Suok ko ang isang puting sutla na damit na yakap ang aking katawan ng may dignidad at ang bawat empleyadong nadadaanan ko ay yumuyukod ng bahagya. Nadarama ang awtoridad na bumabalot sa akin. Nandito ako, hindi para bumili ng bagong damit, kundi para harapin ang aninong sumira sa aking pamilya. Sa dulo ng butik, nakita ko siya. Si Cassandra. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Sinusukat ang isang itim na cocktail dress na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang kanyang tawa ay kasing tingkad ng kanyang mga alahas, puno ng kayabangan, habang kinakausap ang sales lady. Sa kanyang tabi ay ang mga shopping bags na puno ng mga gamit na alam kong galing sa pawis at dugo ng aking sakripisyo. Dahan-dahan akong lumapit. Ang tunog ng aking sapatos sa makinis na sahig ay tila isang babala na hindi niya napansin. Huminto ako sa kanyang likuran at pinagmasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. Nang magtagpo ang aming mga mata sa salamin, nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa kanyang mukha, na agad ding napalitan ng isang mapang-uyam ng ngiti. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay diring-diri na tumingin sa aking kabuuan. Maribel, akala ko ba ay pinalayas ka na ni Marco sa bahay? Anong ginagawa mo rito sa lugar na ito? Alam mo namang kahit magbenta ka ng bato sa kalye, sa loob ng 10 taon, hindi mo mabibili kahit ang sintas ng sapatos dito. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag, sapat na upang marinig ng ibang mga mamimili sa paligid. Hindi ako kumibo. Pinagmasdan ko lamang ang kanyang mukha, ang bawat guhit ng kanyang pagkatao na tila isang maskarang gawa sa murang materyales. Ang katahimikan ko ay tila lalong nagpuyo sa kanyang galit. Hoy, kinakausap kita. Siguro ay naghahanap ka ng mapagtatrabahuhan dito bilang janitress? Sorry, mukhang puno na sila. Bakit hindi mo na lang itakas ang anak mong pilay at bumalik sa probinsya? Patuloy niya, kasabay ng isang malakas na tawa na tila humihiwa sa aking puso. Sa sandaling binanggit niya si Nathan, naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng kuryente sa aking mga daliri. Ngunit sa halip na sumigaw, lumapit ako sa kanya ng mas malapit. Amoy ko ang kanyang mamahaling pabango na alam kong binili gamit ang credit card ni Marco na ngayon ay isa na lamang pirasong plastik na walang halaga. Ang damit na suot mo, Cassandra. Napakaganda. Ang bulong ko ay kasing lamig ng yelo. Inabot ko ang tela ng kanyang damit at hinaplos ito ng dahan-dahan. Pero sayang, dahil kahit anong mahal ng tela ang ibalot mo sa iyong katawan, hindi nito maitatago ang amoy ng isang taong nabubuhay sa nakaw na sandali. Nanlaki ang kanyang mga mata at akmang sasampalin niya ako, ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang pulsuhan. Ang higpit ng hawak ko ay sapat na upang makita ko ang sakit sa kanyang mukha. Huwag mo akong susubukang hawakan muli, Cassandra. Dahil ang kamay na ginamit mo sa pagtulak sa anak ko, iyon ang kamay na sisiguraduhin kong mamamali mo sa kalsada bago matapos ang linggong ito. Ang bawat salita ko ay tila isang sumpa. Binitiwan ko siya ng marahas at tumingin sa sales lady na kanina pa nakatitig sa amin ng may kaba. Ibigay niyo sa kanya ang lahat ng gusto niya. Ibalot niyo ang lahat ng damit na itinuro niya. Nakangiting bumaling sa akin si Cassandra. Akala niya ay nanalo na siya sa aming paghaharap. Kahit ikaw ay natatakot sa akin. Sige, balutin niyo lahat iyan. My Marco will pay for everything. Inilabas ni Cassandra ang itim na credit card ni Marco at iniabot ito sa cashier nang may kasamang pagmamayabang. Ngunit habang hinihintay ang paglabas ng resibo, ang katahimikan sa loob ng butik ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang cashier ay ilang beses na sinubukang iswipe ang card, ngunit ang tanging lumalabas sa screen ay ang pulang kulay ng babala. Ang mukha ni Cassandra ay dahan-dahang nagbago mula sa pagmamataas patungo sa pagkahiya
nang mapansing hindi gumagana ang kanyang tanging alas. "I'm sorry, ma'am, but the card has been declined. There seems to be a total freeze on this account." Ang sabi ng cashier sa boses na sapat na upang marinig ng lahat. "What? Impossible. Subukan mo ulit. Baka sira ang machine nyo. Maraming pera ang boyfriend ko." Ang hysterical na sigaw ni Cassandra habang pilit na inaagaw ang card. Ngumiti ako ng napakatamis habang pinapanood ang kanyang pagkapahiya. Dito sa gitna ng karangyaan, ang kanyang tunay na anyo ay unti-unti nang nalalantad. Isang taong walang pundasyon, isang aninong mawawala sa sandaling mamatay ang ilaw. Sa sandaling iyon, lumabas ang manager ng butik mula sa kanyang opisina. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay agad na naliwanagan at mabilis siyang lumapit sa aking direksyon. Yumukod siya ng sagad sa harap ko na tila ako ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. "Senyorita Maribel Giao, paumanhin po, hindi ko alam na bibisita kayo ngayong araw. Welcome po sa inyong butik." Ang malakas niyang bati. Napatigil si Cassandra. Ang kanyang mga shopping bags ay dulas na nahulog sa sahig. "Wait! What? Sinong tinawag mong senyorita? Anong inyong butik?" Tumingin sa kanya ang manager nang may halong pandidiri. "Ma'am, kung hindi niyo po alam, ang buong mall na ito at ang lahat ng butik sa loob nito ay pag-aari ng Jiaosheng Real Estate. At ang babaeng hinahamak niyo kanina pa, siya ang aming nag-iisang amo." Humarap ako kay Cassandra na ngayon ay mukhang lantang gulay at nanginginig ang mga labi. Kinuha ko ang itim na cocktail dress na hawak niya at ibinigay ito sa sales lady. "Sunugin niyo ang damit na ito. Ayaw kong may ibang makasuot ng tela na nadikit sa balat ng isang taong gaya niya." Ang utos ko ay puno ng lamig. At palabasin ang babaeng ito. Ngayon din, simula sa araw na ito, bawal na siyang umapak sa kahit anong mall na pag-aari ko. Habang kinakaladkad si Cassandra palabas ng mga security guard, naririnig ko pa rin ang kanyang mga sigaw ng pagmura at pagmamakaawa. Ngunit hindi ko na siya tiningnan. Hinalikan ko ang brilyante sa aking daliri at dahan-dahang hinaplos ang isang maliit na sapatos ng bata na nakadisplay sa gilid. Isang sapatos na kasing laki ng kay Nathan, na ito ay hindi tungkol sa pagbili ng mga mamahaling bagay, kundi ang pakiramdam na sa wakas, ang aking anak ay ligtas na sa mga kamay ng mga taong mapangapi. Nang makaalis ang lahat, lumapit sa akin si Attorney Valdez na may hawak na tablet. "Senyorita, tungkol po sa litratong natanggap niyo kanina, nahanap na namin ang kumuha." Tumingin ako sa screen ng tablet at doon ay nakita ko ang isang pamilyar na mukha na nakatayo sa labas ng school ni Nathan. Hindi ito si Marco at hindi rin ito si Cassandra. Isang matandang babae na may hawak na rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang nakatingin sa aking anak. Si Doña Remedios. Nasaan na ba ang lintik na CEO na yan? Hindi niya ba alam na ang oras ko ay ginto at ang kumpanya ko ay nakasalalay sa bawat minutong lumilipas? Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa gitna ng engranding ballroom ng Jiaosheng Tower. Nakatayo siya malapit sa buffet table, pawis na pawis ang kanyang noo, sa kabila ng dambuhalang aircon na nagbibigay ng preskong hangin sa buong silid. Ang kanyang mamahaling tuxedo, na alam kong kinuha pa niya sa credit card na balak niyang takasan ng bayad, ay tila sumasakal sa kanyang leeg. Hawak niya ang isang baso ng champagne nang may panginginig. Tila ba ito ang huling piraso ng dignidad na natitira sa kanya? Nakatayo ako sa likod ng makapal na velvet na kortina sa entablado. Pinagmamasdan siya mula sa kadiliman. Sa aking tabi, maingat na inaayos ng isang stylist ang dulo ng aking gintong gown na gawa sa pinakapino at kumikinang na tela. Ang bawat kislap ng mga diamante sa aking leeg ay tila isang munting sulo na handang sumunog sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni Marco. Naalala ko noong nakaraang anibersaryo ng kanyang kumpanya. Pinagsuot niya ako ng isang lumang bestido at pinatira sa kusina upang maghugas
ng mga pinggan ng kanyang mga bisita. Sinabi niya sa akin na nakakahiya ang aking mga kamay na magaspang, kaya huwag na raw akong magpapakita sa mga kliyente niya. Ngayon, ang mga kamay na yon ay may hawak na gintong pluma na handang pumirma sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ladies and gentlemen, ang boses ng announcer ay pumuno sa katahimikan ng ballroom. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa ating ika-8 anibersaryo. Ito rin ang gabi ng pagpapakilala sa ating bagong chairperson at chief executive officer, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong Jiaosheng. Dahan-dahang bumukas ang mga kurtina. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumama sa aking mukha, sapat na upang makasilaw sa sinumang nakatingin. Humakbang ako pasulong. Ang tunog ng aking sapatos sa kahoy na entablado ay tila bawat tibok ng puso ni Marco na dahan-dahang tumitigil. Mula rito sa itaas, nakita ko ang kabuuan ng ballroom at sa gitna ng karamihan, nakita ko si Marco. Ang kanyang baso ng champagne ay dulas na nahulog mula sa kanyang kamay, bumagsak sa sahig at nagkalat ang likido sa kanyang sapatos nang walang anumang ingay. Dahil sa kapal ng alpombra, ang kanyang panga ay lumaylay at ang kanyang mga mata ay nanlaki na tila nakakita ng isang anghel na may dalang espada ng katarungan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw, kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ako si Maribel Jao Santos at ako ang inyong bagong pinuno. Ang buong ballroom ay nabalot ng bulungan na tila isang kumpol ng mga bubuyog. Nakita ko si Cassandra sa gilid na kanina lang ay nagmamayabang sa kanyang mga kaibigan na ngayon ay tila naubusan ng dugo sa mukha. Ngunit ang mas masarap pagmasdan ay ang aking asawa. Si Marco ay dahan-dahang humakbang palapit sa entablado, tila isang taong naglalakad sa panaginip. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang binibigkas ang aking pangalan nang walang tunog. Maribel? Bumaba ako sa entablado at dahan-dahang naglakad patungo sa kanya. Ang mga tao ay kusang nagbibigay ng daan, tila ako ang dagat na humahati sa kanilang lahat. Huminto ako sa harap ni Marco, na ngayon ay basang-basa na ng pawis at tila hirap huminga. Chairperson Jiao, ang pagbati ni Attorney Valdez habang iniabot sa akin ang isang dokumento. Ito po ang huling desisyon para sa Santos Architectural Firm. Kinuha ko ang dokumento at ipinakita ito kay Marco. Ipinakita ko sa kanya ang pahina kung saan ang pangalan niya ay nakalista, hindi bilang isang partner, kundi bilang isang may utang na kailangang bayaran ang lahat ng kinuha niyang pondo sa loob ng 3 araw. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa pagtatago sa likod ng mga peking ngiti, Marco? Ang bulong ko sa kanyang tenga, sapat na upang siya lang ang makarinig. 8 taon kitang pinagsilbihan sa dilim. Ngayong gabi, sa ilalim ng mga ilaw na ito, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalalim ang hukay na hinukay mo para sa sarili mo. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang balikat habang ang aking kamay ay dahan-dahang dumampi sa kanyang pisngi. Isang haplos na tila isang huling pamamaalam. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang bumigay at sa harap ng lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ang dating mapagmataas na si Marco Santos ay lumuhod sa aking paanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na ingay ng pagbukas ng pinto ang narinig sa likod ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis at sa unahan nila ay si Doña Remedios na tila hiyang-hiya at pilit na nagtatago ng kanyang mukha. Attorney, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko habang nakatingin sa aking dating biyenan. Chairperson, may kinalaman po ito sa pagkidnap sa inyong anak. Ang sagot ni Attorney Valdez na nagpalamig sa aking buong katawan. Napatigil ang aking hininga. Ang dokumentong hawak ko ay dulas na nalukot sa aking kamao. Tiningnan ko si Marco at doon sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang takot na hindi para sa kanyang kumpanya,
kundi para sa isang bagay na mas madilim pa sa aking iniisip. Ganito na lang ba? Ang aking tagumpay ay magiging isang bagong bangungot para sa aking anak? Tatum, nasaan ang anak ko? Ang tanong na yon ay hindi lumabas bilang isang sigaw, kundi isang gumaralgal na bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng aking kaluluwa. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon sa ballroom, kundi dahil sa takot na tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa aking puso. Ang aking paningin ay dahan-dahang nagdidilim habang nakatingin sa mukha ni Doña Remedios na ngayon ay hawak ng 2 pulis sa gitna ng nagkakagulong karamihan. Ang aking dating biyenan na laging maayos ang bawat hibla ng buhok at puno ng diamante ang leeg ay tila isang basang sisiw na nahuli sa ulan. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng puot at pagkamuhi sa akin. Tumingin siya sa akin ng may mapang-uyam ng ngiti. Tila ba nagtatagumpay pa rin siya sa gitna ng kanyang pagbagsak. Akala mo ba ay nanalo ka na, Maribel? Akala mo ba ay sapat na ang pera at posisyon para talunin ako? Ang kanyang boses ay tila isang matalas na kuko na kumakamot sa pader. Kinuha mo ang lahat sa amin, ang dangal ng anak ko, ang kayamanan ng pamilya Santos. Kaya kinuha ko rin ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa iyo. Lumapit ako sa kanya ng may bilis na hindi ko akalaing kaya ko. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila mabilis na tibok ng isang orasan na nagbabala ng panganib. Hindi ko na inalintana ang mga reporter na kumukuha ng litrato o ang mga bilyonaryong nanonood sa amin. Ang nakikita ko lang ay ang babaeng naging ina-inahan ko sa loob ng 8 taon. Ang babaeng pinagsilbihan ko, ipinagluto, at inalagaan tuwing may sakit siya, kahit na ang kapalit ay mga mura at pang-aalipusta. 8 taon kitang naging ina, Remedios. Ang sabi ko habang ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Tila sinusunog ang bawat kasinungalingang nasa kanyang isip. 8 taon kong tiniis ang bawat sampal ng iyong mga salita dahil akala ko ay bahagi iyon ng pagiging pamilya. Pero ang saktan ang sarili mong apo, ang gamitin ng isang inosenteng bata para sa iyong kasakiman. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa kamay ni Attorney Valles at maras itong ibinagsak sa harap niya. Ang tunog ng mga papel na nagkalat sa sahig ay tila mga huling dahon na nalalagas mula sa isang patay na puno. Dito nakasulat ang lahat, Remedios. Ang bawat sentimo na ninakaw mo mula sa account ni Marco sa loob ng 8 taon. Ang bawat pekeng resibo na ginawa mo para pambayad sa iyong mga utang sa sugal at mga luho habang ako ay nagtitiis na mag-ulam ng asin para lang may maipadala sa kumpanya. Ang bawat salita ko ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Tinawag mo akong magnanakaw? Tinawag mo akong hampas lupa? Pero sa loob ng 8 taon, ikaw ang tunay na linta na sumisipsip sa dugo ng sarili mong anak. Nakita ko ang pagkaputla ni Marcos sa aking tabi. Tumingin siya sa kanyang ina nang may halo-halong pandidiri at kawalan ng paniniwala. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho hindi dahil sa akin, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinagkakatiwalaan niya ay siya palang unti-unting pumapatay sa kanya. Ma, totoo ba ito? Ninanakawan mo ako? Ang utal na tanong ni Marco. Ngunit hindi sumagot si Remedios kay Marco. Sa halip, tumawa siya ng malakas. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Anong paki ko sa kumpanya mo? Ang mahalaga sa akin ay ang kapangyarihan. At ngayon, Maribel, nasaan ang kapangyarihan mo? Nasaan ang anak mo? Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking pisngi. Ang aking lalamunan ay nanunuyo. At ang bawat hininga ko ay tila isang hirap na pakikibaka. Attorney, ang anak ko, parang awa niyo na. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga pulis ay sumagot sa kanyang radyo.
Ang tunog ng static mula sa radyo ay tila isang munting pag-asa sa gitna ng katahimikan. Chief, natagpuan na namin ang bata. Narito siya sa isang abandonadong bodega sa likod ng lumang simbahan. Ligtas siya, ngunit tila takot na takot. Parang isang dambuhalang tinik ang nabunot sa aking dibdib. Napaluhod ako sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pasasalamat. Ang lamig ng marmol sa aking mga tuhod ay tila isang paalala na totoo ang lahat, natapos na ang bangungot. Tumingin ako kay Remedios habang siya ay kinakaladkad palabas ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay dahan-dahang naglalaho, ngunit ang kanyang mga salita ay tila may iniwang lason sa hangin. Humarap ako kay Marco na ngayon ay nakatayo lang sa gitna ng ballroom, mag-isa at wasak. Marco, ang tawag ko sa kanyang pangalan sa huling pagkakataon nang walang anumang galit kundi puro pait. Nakuha mo na ang gusto mo, malaya ka na. Wala ka ng asawang basahan, wala ka ng kumpanya, at ngayon, wala ka na ring ina. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, wala ka na ring anak. Dahil simula ngayong gabi, ang pangalang Santos ay hindi na muling mababanggit sa buhay ni Nathan. Tumayo ako nang may panibagong lakas. Ang bawat butil ng diamante sa aking suot ay tila sumasalamin sa aking determinasyon. Lumabas ako ng ballroom, tinalikuran ang lahat ng karangyaan dahil ang tunay kong kayamanan ay naghihintay sa akin sa isang madilim na bodega. Nang makarating ako sa bodega, nakita ko si Nathan na nakaupo sa isang silya. Yakap-yakap ang kanyang robot na kulang ng isang braso. Nang makita niya ako, tumakbo siya patungo sa akin habang sumisigaw ng mommy. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang pawis at ang init ng kanyang maliit na katawan ay tila pinakamahalagang hininga sa aking buhay. Pero habang yakap-yakap ko ang aking anak, napansin ko ang isang bagay sa sahig sa tabi ng kanyang inupuan. Isang itim na sobre na may selyo ng pamilya Santos, ngunit hindi ito galing kay Remedios at hindi rin ito galing kay Marco. Binuksan ko ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay may isang sulat na tila sinulat gamit ang isang matandang pluma. Ang singil sa utang na loob ay hindi natatapos sa kulungan, Maribel. Ang tunay na laro ay magsisimula pa lamang kapag nalaman mo kung sino ang tunay na pumatay sa iyong ama. Wala ka ng kontrata rito, Cassandra. Ang mukha mo ay hindi na akma sa prestihiyo ng kumpanya namin. Simula ngayong araw, ikaw ay tinatanggal na bilang mukha ng aming mga produkto. Ang bawat salitang binitawan ng marketing director sa loob ng marangyang studio ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumama sa makinis at mapuputing pisngi ni Cassandra. Nakatayo siya sa gitna ng set, suot ang isang mamahaling gown na kulay pilak, handa sana para sa kanyang huling malaking photoshoot. Ngunit sa halip ng mga flash ng kamera, ang nakatapat sa kanya ay ang mapanghusgang mga mata ng mga tauhan sa studio na dati ay yumuyukod sa bawat utos niya. Nakatitig ako sa kanya mula sa mataas na balkonahe ng studio habang hawak ang isang baso ng malamig na tsaa. Pinanood ko kung paano nanginig ang kanyang mga labi, kung paano unti-unting napalitan ng takot ang kanyang kapalaluan. Naalala ko noong isang taon, noong kailangan ko ng pera para sa operasyon ni Nathan sa kanyang paa. Nagmakaawa ako sa kanya sa labas ng studio na ito dahil hawak niya ang sweldo ni Marco na itinago nila sa akin. Tinawanan niya lang ako at tinapon ang isang barya sa putikan, sabay sabing iyon lang ang halaga ng isang asawang hindi marunong mag-ayos. Ngayon, ang baryang iyon ay tila bumalik sa kanya bilang isang dambuhalang bato na dudurog sa kanyang karera. Naramdaman ko ang hapdi sa aking mga daliri habang hinihimas ko ang dulo ng aking tasa. Ang bawat alaala ng kanyang pangaapi ay tila mga pilat na muling kumikirot sa aking balat. Ang aking lalamunan ay nanunuyo, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa bigat ng katarungang dahan-dahan ko nang nakakamit.
Ang tagumpay ay matamis, ngunit bakit tila may lason pa rin kasama ang bawat patak nito? Hindi maaari ito. Alam niyo ba kung sino ang boyfriend ko? Si Marco Santos. Pababagsakin niya kayo. Ang hysterical na sigaw ni Cassandra na umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahan-dahan akong bumaba mula sa balkonahe. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan para sa kanyang ambisyon. Nang makita niya ako, napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay ay nanginginig habang itinuturo ako. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ang boses niya ay puno ng pait. Hindi ako, Cassandra. Ang sarili mong kasakiman ang sumira sa'yo. Ang malamig kong sagot habang humihinto sa harap niya. Kinuha ko ang isang tablet mula kay Attorney Valdez at ipinakita sa kanya ang mga balita sa social media. Tingnan mo, ang video ng pananakit mo kay Nathan sa school ay kalat na sa buong bansa. Sinong brand ang gustong kumuha sa isang babaeng nananakit ng bata? Sinong kumpanya ang gustong iugnay ang kanilang pangalan sa isang social climber na sumisira ng pamilya? Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang mga shopping bags, na kanina lang ay puno ng pangarap, ay tila naging mga basura sa kanyang paanan. Sa isang iglap, nawala ang kislap ng kanyang mga alahas at ang natira na lamang ay isang babaeng hubad ang katotohanan. Isang taong walang kahit anong pundasyon sa buhay, kundi ang ganda na dahan-dahan ng kumukupas taharap ng stress at takot. Maribel, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Ang pagmamakaawa niya habang pilit na humahawak sa aking damit. Kailangan ko ang trabahong ito. Marami akong utang. Kinuha na ng bangko ang kondo ko at ang kotse ko. Inalis ko ang kanyang kamay nang may dahan-dahan ngunit may di matatawarang dumi. Ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto. Noong humihingi ako ng awa para kay Nathan, nasaan ka? Ngayong ikaw na ang nasa putikan, doon mo hanapin ang baryang itinapon mo sa akin noon. Tumalikod ako at hindi na siya nilingon. Habang naglalakad ako palabas ng studio, narinig ko ang tunog ng pagpunit ng kanyang huling kontrata sa loob ng opisina ng direktor. Isang tunog na tila huling hininga ng kanyang marangyang buhay. Sumakay ako sa sasakyan kung saan naghihintay si Attorney Valdez. Ang kanyang mukha ay seryoso at may hawak siyang isang dilaw na sobre na luma na. Senyorita, tungkol po sa sulat na natanggap niyo tungkol sa inyong ama. Ang kanyang boses ay tila may dalang bigat. Inimbestigahan namin ang record ng sasakyan ni Don Jao bago ang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. May nakita kaming dokumento sa talyer kung saan huling dinala ang kotse para sa preno. Kinuha ko ang dokumento at binasa ang pirma sa ibaba ng service authorization. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang bawat letra ng pirma ay tila isang mantsa ng dugo sa puting papel. Hindi ito pirma ni Marco at hindi rin ito pirma ni Remedios. Ito ay pirma ng taong palaging nasa tabi ko, ang taong tinuturing kong pangalawang ama, ang taong humahawak sa lahat ng lihim ng pamilya Giao. Attorney Valdez, ang bulong ko habang nanginginig ang aking buong katawan. Bakit narito ang pangalan mo? Tumingin sa akin si Attorney Valdez sa pamamagitan ng rear view mirror. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng katapatan, ay tila naging malamig at walang emosyon. Ang bintana ng sasakyan ay biglang nag-lock at ang tunog ng sentralisadong pag-lock ay tila isang hatol sa loob ng maliit na espasyo. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nanggagaling sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan natin, senyorita. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa impyerno. Ang utang na loob ay isang tanikala na mahirap putulin, lalo na kung ang kapalit nito ay ang buong imperyo ng Jiaosheng. Sa loob ng umaandar na sasakyan, naramdaman ko ang biglang pagliko nito patungo sa isang direksyong hindi pamilyar. Ang kaba sa aking dibdib
ay tila isang tambol na nagbababala. Anong gagawin ko? Ang huling taong inaasahan kong magliligtas sa akin ay siya palang may hawak ng kutsilyong nakatutok sa aking likuran. 8 taon kitang itinuring na pangalawang ama, attorney. 8 taon kitang pinagkatiwalaan ng bawat lihim ng aking buhay, ng bawat takot ko para kay Nathan, at ng bawat pangarap ko para sa Jiaosheng. Pero sa likod ng iyong mga payo, may hawak ka palang patalim na dahan-dahang pumuputol sa hininga ng aking pamilya. Ang boses ko ay nanginginig, hindi lamang sa takot, kundi sa hapdi ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Marco. Nakaupo ako sa likuran ng umaandar na sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila dahan-dahang paglayo sa kaligtasan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Attorney Valdez ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay sa aking pangamoy. Tiningnan ko ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang mukhang dati ay puno ng karunungan at katapatan. Ngayon ay tila isang maskara ng kasamaan. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kalsada habang ang aming sasakyan ay bumabaybay sa isang madilim at liblib na bahagi ng Antipolo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa aking dibdib. Ginagawa ang bawat hininga ko na isang mahirap na pakikibaka. Bakit, attorney? Bakit mo pinatay ang papa ko? Siya ang nag-angat sa'yo mula sa kahirapan. Siya ang nagbigay sa'yo ng pangalan. Ang patuloy kong pagtatanong habang ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa asul na hiyas ng aking singsing, ang huling alaala ng aking ama. Dahil ang papa mo, Maribel, ay gaya mo, masyadong mapagtiwala sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Ang kanyang boses ay malamig, walang anumang bakas ng pagsisisi. Sawang-sawa na akong maging anino lamang ng inyong pamilya. Gusto ko ang korona at ang korona ay nakatago sa likod ng selyo na tanging ang iyong ama lamang ang may hawak. Pero ngayon, ikaw na ang may hawak nito at sa dulo ng kalsadang ito, ibibigay mo ito sa akin. Naramdaman ko ang paghinto ng sasakyan sa tapat ng isang matarik na bangin na nakaharap sa kislap ng mga ilaw ng syudad, mga ilaw na tila napakalayo at hindi na maaabot. Dahan-dahang bumukas ang mga lock ng pinto, isang mekanikal na tunog na tila huling hatol sa aking buhay. Ngunit bago pa ako mahawakan ni Attorney Valdez, isang mabilis na liwanag mula sa likuran ang tumama sa aming sasakyan. Isang pamilyar na puting sedan ang mabilis na humarang sa aming daraanan. Ang tunog ng pag-iyak ng mga gulong sa kalsada ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Lumabas mula sa sasakyang yon ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Si Marco. Magulo ang kanyang buhok, basa ng pawis ang kanyang puting polo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Ang tunay na takot para sa aking kaligtasan. Bitawan mo siya, attorney. Ang sigaw ni Marco habang mabilis na tumatakbo patungo sa amin. Natawa ng mapait si Attorney Valdez. Marco, ang lalaking sumira sa kanyang sariling pamilya para sa isang kabit? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay wala ka nang pakialam sa asawa mong basahan? Huminto si Marco sa harap namin. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang pader na pilit humaharang sa panganib. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang naging bulag. Ako ang naging gahaman. Pero hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang nanay ng anak ko. Pinanood ko kung paano mo nakuha ang mga dokumento sa opisina ko noon, attorney. Alam ko ang lahat ng mga peking pirma na ginawa mo para ilubog ang Jiaosheng. Akala mo ba ay hindi ko naramdaman na ginagamit mo lang ako? Hinarap ni Marco si Attorney Valdez ng walang takot, kahit na alam niyang wala na siyang kapangyarihan o pera. Sa pagkakataong ito, hindi ang kanyang kumpanya ang pilit niyang isinasalba.
kundi ang huling hibla ng kanyang pagkatao na dahan-dahan ng kinakain ng pagsisisi. Maribel, tumakbo ka! Tumakbo ka na! Ang sigaw ni Marco habang sinubukan niyang pigilan si Attorney Valdez na bumunot ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Nakikita ko ang pakikipagbuno ni Marco. Nakita ko ang bawat galaw ng kanyang katawan na puno ng hirap, ang kanyang mga braso na pilit na niyayakap ang panganib upang hindi ako maabot nito. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Attorney Valdez at si Marco ay bumagsak sa semento, ang kanyang ulo ay tumama sa kanto ng sasakyan. Walang tunog ng pag-aray, ngunit nakita ko ang dahan-dahang pag-agos ng pula sa kanyang noo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang lakas sa aking mga binti. Hindi ako tumakbo palayo. Lumapit ako kay Marco at hinawakan ang kanyang balikat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang paningin ay malabo na, ngunit may isang mensaheng malinaw. Ang paghingi ng tawad na hindi kailangang bigkasin ng mga labi. Sa dinami-dami ng pagkakataong iniwan kita sa ulan, Maribel, hayaan mo namang sa huling pagkakataon. Ako naman ang maging payong mo, ang bulong ni Marco habang dahan-dahang nawawalan ng malay sa aking kandungan. Tiningala ko si Attorney Valdez na ngayon ay nakatayo sa harap namin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit dahil sa pagkaantala ng kanyang plano. Ngunit bago pa siya makahakbang muli, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang gumapang sa hangin mula sa ibaba ng bundok. Tapos na ang laro, attorney. Ang sabi ko, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Marco. Ang kamay na dati ay kinamumuhian ko, pero ngayon ay siyang naging tulay sa aking kaligtasan. Ang utang na loob na sinasabi mo, ngayong gabi, ang katotohanan na ang maniningil sa'yo. Attorney Valdez ay tumingin sa paligid. Ang kanyang desperasyon ay tila isang hayop na nakulong sa sulok. Tumingin siya sa bangin at pagkatapos ay sa amin. Isang huling hakbang ang kanyang ginawa. Ngunit hindi patungo sa amin. Ang kislap ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay tila mga bituin na dahan-dahang bumagsak sa madilim na kalsada ng Antipolo. Ang bawat pag-ikot ng mga ilaw na ito ay tila humihiwa sa kadiliman, nagbibigay ng liwanag sa katotohanang matagal nang itinago ng gabi. Nakita ko kung paano pinaligiran ng mga awtoridad si Attorney Valdez. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapangyarihan at talino, ngayon ay tila isang tuyong dahon na nilayay ng hangin, puno ng takot at kawalang pag-asa. Walang ingay ng paglaban, walang sigaw ng pagtutol. Ang tunog lamang ng malamig na bakal ng posas na dumiin sa kanyang mga pulso ang naging huling kabanata ng kanyang kasakiman. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, ngunit hindi ko na binalikan ang kanyang tingin. Ang aking atensyon ay nasa lalaking nakahandusay sa semento, ang lalaking naging anino ng aking kahapon. Dinala si Marco sa ospital. Ang amoy ng alkohol at gamot. Sa loob ng puting silid ay tila isang paalala ng bawat sugat na kailangang gamutin. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, pinagmamasdan ng kanyang mukha na ngayon ay payapa sa gitna ng mga benda. Ang kanyang paghinga ay mabagal at hirap, ngunit naroon pa rin ang buhay. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang unang bagay na hinanap niya ay ang aking kamay. Ngunit sa halip na hawakan ito, inilayo ko ang aking palad nang may dahan-dahan, ngunit may di matatawarang paninindigan. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Isang sakit na hindi nanggagaling sa kanyang mga sugat, kundi sa katotohanang ang distansya sa pagitan naming dalawa ay hindi na kailanman mabubura ng anumang pagsisisi. Maribel, ang bulong niya. Ang boses ay tila isang tuyong hininga. Patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na ibalik ang dati. Gusto ko lang malaman na naligtas kayo ni Nathan. Ligtas na kami, Marco. Ang sagot ko. Ang boses ko ay kalmado at malinaw, gaya ng isang lawa pagkatapos ng bagyo. At dahil sa huling ginawa mo, pinapatawad na kita.
Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Pinapatawad kita para sa sarili kong kapayapaan, para hindi na ako magdala ng mabigat na bato sa aking dibdib tuwing makikita ko ang mukha ng anak ko. Pero ang Maribel na asawa mo, patay na siya sa gabing itinulak mo ang anak natin sa backstage. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Marco. Dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang benda. Tumalikod ako at lumabas ng silid nang hindi na lumingon muli. Ang bawat hakbang ko sa malinis na sahig ng ospital ay tila pagpunit sa huling pahina ng aming nakaraan. Lumipas ang mga buwan. Ang dating Santos Architectural Firm ay tuluyan ng nabura sa mapa ng negosyo, ngunit ang gusali nito ay hindi ko ibinenta. Sa halip, ginawa ko itong The Nathan Giao Foundation, isang sentro para sa mga ina at anak na nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang bawat sulok na dati ay puno ng kayabangan ni Marco. Ngayon ay puno na ng tawanan ng mga batang naglalaro at mga inang muling bumabangon. Isang hapon, habang nakatayo ako sa aking opisina sa itaas ng Jiaosheng Tower, tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo mula sa paglalaban ng damit ni Marco. Wala na ang mga pilat mula sa kusina ng mga Santos. Ang aking mga daliri ay malinis, matatag, at hawak ang isang makulay na drawing ni Nathan. Drawing ito ng isang malaking puno na may malalalim na ugat, at sa ilalim nito ay isang reyna at isang maliit na prinsipe na masayang naglalakad. Na ito ay hindi ang pagpirma sa mga bilyong pisong kontrata, kundi ang pagkakita sa aking anak na malayang tumatakbo sa parke nang walang takot. Ang kanyang tuhod ay wala ng sugat at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng lungkot. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagpabagsak sa aking mga kaaway, kundi ang pagpapatayo ng isang mundong ligtas para sa aking anak. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng opisina. Habang naglalakad ako sa lobby, ang mga empleyado ay yumuyukod ng may tunay na paghanga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa isang inang nagtagumpay sa sariling lakas. Pagsakay ko sa sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang balita mula sa pahayagan ang lumabas sa screen. Si Cassandra ay nahuling nagnanakaw sa isang maliit na grocery store sa probinsya at si Doña Remedios ay tuluyan ng nasira ang bait sa loob ng kulungan. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng perang kailanman ay hindi nababalik sa kanya. Isinara ko ang screen ng telepono. Wala na akong pakialam sa kanilang kapalaran. Ang karma ay tapos na sa kanyang paniningil at ako naman ay tapos na sa aking pagluha. Nang makarating ako sa bahay, ang mansyong dati ay tila isang kulungan pero ngayon ay puno na ng init. Nakita ko si Nathan na naghihintay sa pinto. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa amoy ng kanyang buhok, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ngunit habang naghahanda kami para sa hapunan, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang delivery man ang may dalang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang kataga lamang ang nakasulat sa itaas. Ang huling pamna. Binuksan ko ang kahon ng may kaba. Sa loob ay may isang susi at isang lumang mapa ng isang lupain sa Palawan na hindi ko alam na pag-aari pala ng aking ama. Ngunit sa ilalim ng mapa, may isang larawan ng aking papa na may karga-kargang isang sanggol. At sa likod ng larawan, may nakasulat na isang mensaheng magpapabago muli sa lahat ng alam ko tungkol sa aking pagkatao. Hindi ka isang Giao sa dugo, Maribel, pero ikaw ang pinili kong maging reyna ng aking kaharian. Napatigil ang aking hininga. Kung hindi ako isang Giao sa dugo, kaninong dugo ang nananalaytay sa aking mga ugat? At sino ang taong nagpadala ng kahon na ito ngayong alam na ng lahat na ako ay nasa tuktok na? Ang sinag ng umaga na tumatagos sa malalaking bintana ng aking silid ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Nakahiga ako sa malambot na kama na gawa sa pinakapino na sidang puti. Dinaramdam ang katahimikan na
dati ay isang pangarap lamang. Wala na ang kaba sa aking dibdib tuwing maririnig ang yabag ng paa ni Marco. Wala na ang hapdi ng mga salitang humihiwa sa aking pagkatao. Sa tabi ko, mahimbing pang natutulog si Nathan. Ang kanyang mukha ay payapa at malayo sa anumang bakas ng takot. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa antigong mesa kung saan nakapatong ang kahoy na kahon na natanggap ko kagabi. Hinawakan ko ang lumang larawan ng aking ama. Ngayon ko lang naintindihan ang lalim ng kanyang mga mata sa litratong iyon. Hindi ako giyaw sa dugo, ngunit sa bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos niya para sa akin, higit pa sa tunay na anak ang turing niya sa akin. Pinili niya ako. Sa libu-libong bata sa mundo, pinili niyang maging ama ko at ipagkatiwala ang kanyang buong mundo sa aking mga kamay. Ang pagiging reyna ay hindi pala nasusukat sa dugong nananalaytay sa mga ugat, kundi sa tibay ng paninindigan at lalim ng pagmamahal. Ang sikretong ito ay hindi naging lason, kundi isang lunas. Dahil sa dulo ng lahat, napatunayan ko na ang aking tagumpay ay bunga ng sarili kong lakas, hindi lamang ng aking apelyido. Bago magtanghalian, minabuti kong dumaan sa aming dating tinitirhan sa isang maliit na baryo sa labas ng syudad. Gusto kong makita sa huling pagkakataon ang lugar kung saan ako naging basahan bago ko ito tuluyang ibaon sa limot. Mula sa bintana ng aking sasakyan, nakita ko si Marco. Nakaupo siya sa isang sirang silya sa harap ng kanilang maliit na bahay. Malayo ang kanyang tingin, tila naghahanap ng isang kahapong hindi na kailanman babalik. Ang kanyang buhok ay tila biglang pumuti, at ang kanyang katawan ay tipayat, na tila isang anino na lamang ng lalaking dati ay puno ng kayabangan. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang mga mamahaling gamit. Ang tanging natira sa kanya ay ang pagsisising tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Hindi ko na naramdaman ang galit. Ang naramdaman ko na lang ay ang isang malalim na katahimikan, ang huling yugto ng pagpapatawad. Pinatawad ko na siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ang puso ko ay wala na ring puwang para sa puot. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang hindi ko inaasahan. Ang kanyang parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay sa isang mundong alam niyang nawala sa kanya dahil sa sarili niyang kamay. Si Doña Remedios ay nananatili sa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, paulit-ulit na nagbibilang ng mga pirasong papel na akala niya ay pera. Si Cassandra naman ay nababalitang nagtatrabaho sa isang malayong lalawigan, namumuhay ng payak at malayo sa kislap ng mga ilaw na dati ay pilit niyang inaabot sa maling paraan. Ang kani-kanilang mga tadhana ay tila mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin ng hustisya. Bumalik ako sa mansyon at sinalubong ako ni Nathan na may hawak na isang sariwang bulaklak mula sa aming hardin. Ang amoy ng mga bulaklak at ang sariwang hangin ay tila isang awit ng pagdiriwang. Naupo kami sa damuhan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. "Mami, masaya ka na po ba?" Ang tanong ni Nathan habang nakasubsob ang kanyang ulo sa aking kandungan. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang bawat tibok ng aking puso na puno ng pasasalamat. "Oo, anak. Sobrang saya. Dahil sa wakas, tayo na ang sumusulat ng sarili nating kwento." Ang tagumpay ko ay hindi ang dambuhalang gusali ng Jiaosheng o ang bilyong pisong yaman sa aking pangalan. Ang tunay kong tagumpay ay ang makitang nakatayo ako ng mag-isa, matatag, at malaya. Ang babaeng dati ay tinawag na basahan ay isa na ngayong reynang isinilang mula sa apoy ng pagtataksil, pinatibay ng hirap, at pinaningning ng tunay na pagmamahal sa sarili. Ang gabi ay dahan-dahang dumating, ngunit hindi na ako natatakot sa dilim, sapagkat alam ko, sa bawat pagsapit ng umaga, may bagong pag-asa na laging maghihintay. Ang sugat ay naghilom na, at ang natira ay ang mga pilat na magpapaalala sa akin
na ako ay isang manlalaban. Ako si Maribel, at ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.